Aba, napakabagal mo naman, Melissa. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kuskusin mo ng mabuti ang gilid? Sumikip ang maliit na banyo sa lakas ng boses ni Aling Delia. Ang dating maputlang tiles ay lalo pang naging marumi sa ilalim ng fluorescent na ilaw. Nakalohod si Melissa sa basang sahig. Suot ang dilaw na guwantes na manipis na sa kakagamit. Ramdam niya ang hapdi sa daliri. Pero mas masakit ang salitang paulit-ulit na bumabagsak sa kanya. Pasensya na po. Mahina niyang sagot. Hindi tumitingin. 19 na taong gulang pa lamang siya. Pero pakiramdam niya, mas matanda na ang pagod sa kanyang mga mata. Mula siya sa isang maliit na bayan sa Quezon. Lumuwas siya ng Maynila matapos may stroke ang kanyang lola. Ang nagpalaki sa kanya mula pagkabata. Wala nang ibang tutulong. Wala ring sapat na kita ang pagtatanim ng kamote at nyog sa probinsya. Kaya nang may kapitbahay na nagsabing may naghahanap ng kasambay sa Maynila, ay sumama kaagad siya. Sa unang linggo niya sa bahay ni na Aling Delia, sinabi nitong parang anak na rin ang turing sa kanya. Pero mabilis ring nagbago ang tono ng lahat. Lalo na kapag may bisita. Lalo na kapag may hindi siya nagawang perpekto. Hindi ka ba naturuan ng nanay mong maglinis, ha? Singhal muli ni Aling Delia mula sa pintuan. Hindi sumagot si Melissa. Sanay na siya. Mas mabuting tumahimik kaysa sumagot. Mas mabuting lunukin ng hiya kaysa mawalan ng trabaho. Sa tabi ng inidoro ay may maliit na balde na puno ng sabon at tubig. Paulit-ulit niyang kinukuskos ang gilid nito. Kahit alam niyang malinis na. Ang refleksyon niya sa tubig ay malabo. Parang buhay niya ngayon. Sa labas ng banyo, may mahinang pag-ubo. Sandali siyang napatingin. Nakatayo sa may sala si Mang Renato, ang asawa ni Aling Delia. Napakapayat na nito. Halos hindi na makalakad ng tuwid. Madalang itong magsalita, pero madalas na nakamasid sa kanya. Hindi siya nito sinisigawan. Melissa, pahinga ka muna saglit. Mahina nitong sabi minsan, noong nakaraang linggo nang makita siyang nahihilo sa kusina. Pero ngayon, tahimik lang itong nakatingin. Tapusin ba yan bago mag-alas 5, ha? May darating na bisita. Sabi ni Aling Delia bago tuluyang umalis sa pintuan. Nang tuluyang mawala ang yabag nito, doon lang pinayagan ni Melissa ang sariling huminga ng malalim. Hindi siya pwedeng umiyak. Kapag umiyak siya, mamumula ang mata niya. At kapag namula ang mata niya, may panibagong tanong na naman. Kaya't mas pinili na lamang niyang ikulong ang sakit sa loob. Sa bulsa ng kanyang lumang shorts ay may nakatiklop na resibo ng padala. Kahapon lang siya nagpadala ng 2,000 sa probinsya para sa gamot ng kanyang lola. Halos kalahati iyon ng sahod niya sa isang buwan. Hindi bali nang siya ang magtipid. Basta't may maipadala siya sa kanyang minamahal na lola. Konting panahon na lang, la. Bulong niya sa sarili habang kinukuskos ang huling bahagi ng sahig. Makakaipon din po tayo. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kakayanin. Hindi niya alam kung kailan matatapos ang sigaw sa likod ng pintong ito. Pero isang bagay ang malinaw sa kanya. Hindi siya maglilinis ng CR habang buhay. At kahit hindi niya pa alam kung papaano, may tahimik na apoy sa dibdib niya na nagsasabing darating ang araw na hindi na siya ang nasa ilalim at hindi na siya ang sinisigawan. Maagang nagising si Melissa kinabukasan. 4:00 pa lamang ng madaling araw ay gising na siya para magsaing, magwalis ng bakuran at maghanda ng almusal. Tahimik ang buong bahay. Maliban sa mahinang tiktak ng lumang orasan sa sala. Mas gusto niya ang ganitong oras.
Walang sigaw, walang mata na nakabantay sa bawat galaw niya. Habang hinihiwa niya ang bawang sa kusina, napansin niyang may tao sa may mesa. Naroon si Mang Renato. Nakaupo, hawak ang tasa ng mainit na tubig. "Maaga ka na naman atang nagising ngayon, iha," sabi nito, paos ang boses. Opo, Sagot ni Melissa, bahagyang ngumiti. Hindi ito katulad ni Aling Delia na laging matalim ang tingin. Si Mang Renato ay may kakaibang paraan ng pagtingin. Parang merong iniisip palagi. Parang merong sinusukat. "Marunong ka bang mag-computer?" Bigla nitong tanong. Dahil doon ay natigilan si Melissa. kaunti lang po. Nung high school po, bago po ako tumigil. "Matalino ka siguro," mainang sabi ng matanda. Hindi yun tanong, parang obserbasyon. Hindi alam ni Melissa kung papaanong sasagot. Hindi siya sanay na may pumapansin sa kakayahan niya. Sa bahay na pinagtatrabahuan niya, ang mahalaga lang ay kung gaano siya kabilis maglinis at kung gaano siya katahimik. "Bakit ka naman tumigil, iha?" Tanong muli ni Mang Renato. Saglit siyang nag-alangan. Pero sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, parang ligtas magsabi rito. Stroke po kasi ang lola ko. Siya po ang nagpalaki sa akin. Wala na pong ibang tutulong. Tumango ang matanda. Tahimik lang ulit. Pagkaraan ng ilang segundo, tumayo ito at mabagal na naglakad papunta sa maliit na cabinet sa sala. May kinuha itong sobre at saglit na pinagmasdan bago ibinalik. Napansin niyo ni Melissa. Mahalagang papeles po ba yon? Hindi niya napigilang itanong. Ngumiti si Mang Renato, pero may lungkot sa mga mata nito. "Oo, minsan mas mahalaga pa sa bahay." Hindi na ito nagsalita pa, pero mula noon, napansin ni Melissa na madalas nitong silipin ang cabinet na yon. Parang merong binabantayan. Parang merong iniiwasan. Isang hapon, habang naglalaba siya sa likod bahay, narinig niya ang pagtatalo ni Aling Delia at Mang Renato sa loob. Hindi mo pwedeng gawin yan nang hindi ko alam. Galit na sabi ni Aling Delia. "Karapatan ko to," sagot ng matanda. Mas mahina pero mariin. Hindi niya na narinig pa ang sumunod. Nang lumabas si Aling Delia, matalim ang mukha nito. Nakita siya nitong naglalaba at agad na napabuntong hininga. Ay, anong tinitingin-tingin mo dyan, ha? Bilisan mo ang paglalaba. Opo. Mula sa araw na yon, mas naging mahigpit si Aling Delia. Mas madalas ang sigaw. Mas kaunti ang pahinga. Pero may isang bagay na napansin si Melissa. Sa tuwing wala si Aling Delia, tinatawag siya ni Mang Renato para magdala ng tubig. O minsan, ay magbasa ng dyaryo para sa kanya. At sa tuwing nagbabasa siya, tahimik lamang itong nakikinig. Pero may kakaibang ningning sa mga mata nito. Parang merong naaalala. Isang gabi, bago siya matulog sa maliit niyang silid sa likod ng kusina, nakatanggap siya ng tawag mula sa probinsya. Melissa po, maraming salamat sa padala, ha? Sabi ng lola niya. Mahina ang boses nito pero may init. Pasensya ka na po, ha? At ikaw pa ang nahihirapan. Napapikit siya. Okay lang po, la. Konti na lang ay makakabalik din naman po ako sa pag-aaral. Pagkababa ng tawag, napatingin siya sa kisame. Hindi niya alam kung papaanong mangyayari ang bagay na yon. Pero alam niyang may mga matang tahimik na nakamasid sa kanya sa bahay na ito. At hindi lahat ng mata ay mapanghusga. May mga mata ring nag-iisip. At may mga mata ring tila may plano. Hindi pa niya alam na ang papel sa loob ng cabinet na yon ay may kinalaman sa kanyang kinabukasan. Hanggang sa dumating ang araw na may inaasahang bisita si Aling Delia. Mga kamag-anak mula sa Laguna. Mula umaga pa lang, parang may bagyong umiikot sa loob ng bahay.
Melissa, pakintabin mo ang saig sa sala ha. At siguraduhin mong walang alikabok ang cabinet. Sunod-sunod ang utos sa kanya. Opo. Sagot niya. Halos hindi na marinig ang sariling boses. Halos hindi siya nakaupo buong maghapon. Pagod ang likod niya sa kakayuko. Nanginginig ang mga kamay sa kakabuhat ng mabibigat na upuan. Pero mas mabigat ang kaba sa dibdib niya. Lalo na nang mapansin niyang ilang beses binuksan ni Mang Renato ang maliit na cabinet sa sala. Bandang 3:00 ng hapon, narinig niya ang malakas na tawag. Melissa! Napahinto siya sa pagpupunas ng mesa. Nasa sala si Aling Delia. Hawak ang isang sobre. Namumutla ang mukha nito, pero ang mga mata ay nag-aalab. Nasaan na ang papel dito ha? Matalim ang boses nito. Ano pong papel? Nagugulang ang sagot niya. Huwag mo nga akong lolokohin. Yung dokumento dito sa loob. Kanina lang nandito yon. Nanginig ang dibdib ni Melissa. Hindi ko po alam. Hindi ko po ginagalaw ang mga papeles dyan. Sino ba ang may access dito? Hindi ba't ikaw lang naman ang naglilinis sa sala? Putol ni Delia. Sa sulok ng mata niya, nakita niyang nakatayo si Mang Renato sa may pintuan ng kwarto. Nakatingin lamang ito. Tahimik at hindi gumagalaw. Pero hindi ko po kinuha. Pabulong na sabi ni Melissa. Subalit hindi nakinig si Aling Delia. Sa harap ng dalawang bagong dating na kamag-anak, bigla siya nitong pinagsabihan. Nako, ganyan talaga kapag pinulot mo lang sa probinsya. Akala mo mapagkakatiwalaan. Parang sinampal si Melissa sa harap ng lahat. Uminit ang tenga niya. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Pero natuyo ang lalamunan niya. Melissa, sabihin mo ang totoo. Sigaw ni Aling Delia. Totoo po. Wala po akong kinukuha. Halos pumutok na ang luha niya. Lumapit si Aling Delia at kinuha ang bag niyang nakasabit sa likod ng pintuan. Isa-isang ibinuhos ang laman sa mesa. Lumang wallet, panyo, maliit na suklay at resibo ng padala. Wala roon ang hinahanap, pero hindi pa rin sapat ang bagay na yon. Lumayas ka dito bago pa kita ipapulis. Galit na sabi ni Aling Delia. Napatingin si Melissa kay Mang Renato. Sandali lang, 1 segundo, umaasang may magsasalita. May magsasabing tumigil, pero nanatili itong tahimik. Nakapikit, hindi man lamang siya dinipensahan, at walang paliwanag. Parang may kung anong nabasag sa loob niya. Hindi lamang ang tiwala, kung hindi ang pag-asang may kakampi siya sa bahay na yon. Tahimik siyang pumasok sa maliit niyang silid. Kinuha ang iilang damit. Inilagay sa lumang bag. Hindi na siya nakipagtalo pa. Wala rin namang makikinig sa kanya. Habang papalabas siya ng gate, narinig niya ang mahinang boses sa likod. Melissa! Si Mang Renato. Saglit siyang huminto. Pero bago pa siya makalapit, bigla itong napahawak sa dibdib. Pagkatapos ay namutla. Napaupo ito sa hagdan. Renato, ano nangyayari sa'yo? Sigaw ni Delia. Nataranta ang lahat. Tumakbo ang mga kamag-anak. May tumawag naman ng ambulansya. Nakatayo si Melissa sa labas ng gate. Hawak ang bag. Hindi alam kung lalapit ba o tuluyan ng lalayo. Sa huling pagkakataon, nagtagpo ang mga mata nila ni Mang Renato. May gusto itong sabihin, pero bago pa makabuo ng salita ang matanda, bumagsak ito sa sahig. At sa isang iglap, ang paratang laban sa kanya ay natabunan ng mas malaking trahedya. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit, ang mapagbintangan o ang makita ang tanging taong tila may alam ng katotohanan na hindi naman nakapagsalita. 3 araw naghintay si Melissa ng balita. Nakikitulog siya pansamantala sa boarding house ng dating kaklase niya sa Quezon, na ngayon ay nagtatrabaho sa Maynila. Hindi niya alam kung dapat ba siyang bumalik sa bahay ni na Aling Delia o tuluyan ng putulin ng lahat.
Wala siyang trabaho. Konti na lang ang pera niya. At mas mabigat sa lahat, dala niya ang paratang na magnanakaw. Sa ika-4 na araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa hindi pamilyar na numero. Hello? Melissa? Mahinang boses ng lalaki. Yes po, ako po ito. Ako si Attorney Villanueva, abogado ni Mang Renato. Parang huminto ang mundo niya. Pwede ba kitang makausap? May mahalaga kang dapat na malaman. Sa isang maliit na opisina sa Maynila, doon niya nalaman ang katotohanan. Nasa ICU pa rin si Mang Renato. Na-stroke ito. Kritikal ang kondisyon. Pero bago yun mangyari, may ilang bagay itong inayos. May testamento si Mang Renato. May ingat na paliwanag ng abogado. At may bahagi roon na may kinalaman sa'yo. Nanlamig ang mga kamay ni Melissa. Sa akin po? Pero bakit po? Baka po may pagkakamali lang. Umiling ang abogado at inilabas ang isang kopya ng dokumento. Naka-highlight ang isang bahagi. Isang maliit na paupahan sa Novaliches ang ipinangalan sa kanya. Hindi milyon, hindi mansyon, isang lumang paupahang may 4 na pinto. Bakit po? Halos pabulong niyang tanong. Tumango ang abogado, saka nagbukas ng isa pang lumang folder. Nakilala ni Mang Renato ang nanay mo noon. Parang may kumalabit sa alaala niya. Ang nanay niya ay si Marites, dating kasambay sa Maynila. Namatay ito nang siya'y 6 na taong gulang pa lang. Maraming taon nang nakakalipas, patuloy ng abogado. Nalugi sa negosyo si Mang Renato noon. Halos wala siyang makain. Ang nanay mo ang tumulong sa kanya. Hindi siya iniwan kahit walang sweldo. Pinagluto siya, inalagaan, at nang makabangon siyang muli, umalis na ang nanay mo para magtrabaho sa ibang lugar. Tahimik lang sa Melissa. Hindi niya alam ang buong kwento. Bata pa kasi siya noon. Matagal kang hinanap ni Mang Renato, dagdag ng abogado. Pero hindi kayo matagpuan. Nitong nakaraang taon lang, nang makita niya ang apelido mo at nalaman niyang anak ka ni Marites, doon siya nakapagdesisyon. Napahawak si Melissa sa bibig. Hindi charity to, sabi ng abogado. Utang na loob ito. Biglang bumalik sa isip niya ang mga tahimik na pagtitig ng matanda. Ang mga tanong patungkol sa pag-aaral. Ang cabinet na laging binabantayan. Yung nawawalang dokumento? Bulong niya. Hindi yun nawawala, sagot ng abogado. Kinuha yun ni Mang Renato bago pa magpunta ang mga bisita. May plano siyang sabihin kay Aling Delia ang patungkol sa testamento. Pero nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Dahil sa sinabi ng abogado, parang kumirot ang dibdib niya. Ibig sabihin, hindi siya kailanman pinaghinalaan ni Mang Renato. Hindi siya magnanakaw. May luhang tuluyang bumagsak sa pisngi niya. Hindi dahil sa paupahan, hindi dahil sa mana, kung hindi dahil sa unang pagkakataon, may taong nakakita ng halaga niya. Hindi bilang utusan, kung hindi bilang anak ng isang babaeng minsang gumawa ng tama. May isa pang bagay, sabi ng abogado. Legal ang dokumento, pero tiyak na hindi ito matatanggap ng basta-basta ni Aling Delia. Tahimik siyang tumango. Sa labas ng opisina, maingay ang kalsada. May malalakas na busina, maraming ingay ng mga tao, at mabahong usok. Karaniwang araw sa Maynila. Pero para kay Melissa, may nabago. Hindi pa niya alam kung tatanggapin niya ang paupahan. Hindi pa niya alam kung babalik pa siya upang harapin si Aling Delia. Pero isang bagay ang malinaw. Ang papel na yon, ang testamento, ay hindi lang patungkol sa lupa o renta. Ito ang patunay na hindi lahat ng kabutihan ay nawawala at hindi lahat ng katotohanan ay kayang sunugin ng galit. Hindi nagtagal, may dumating na mensahe galing kay Aling Delia.
Kailangan kitang makausap. Patungkol ito sa testamento. Matagal na nakatitig si Melissa sa screen ng luma niyang cellphone. Ilang linggo na ang lumipas mula nang malaman niya ang patungkol sa paupahan. Stable na raw ang kondisyon ni Mang Renato. Pero hindi pa rin ito nakapagsasalita ng maayos. At sa loob ng mga panahong iyon, wala ni isang beses na kinamusta siya ni Aling Delia. Nagkita sila sa opisina ng abogado. Pagpasok ni Aling Delia, hindi na ito tulad ng dati. Maayos pa rin ang damit. Maayos ang ayos ng buhok. Pero may pagod sa muka. May bigat sa mga mata. Diretso itong umupo sa harapan niya. Sa totoo nga, Malamig nitong sabi. nakapangalan sa iyo ang paupahan. Hindi sumagot si Melissa kaagad. Opo, pero hindi ko naman po ito hiningi. Hindi mo hiningi? Ulit ni Aling Delia. May bahagyang tawa na walang saya. Pero tinanggap mo naman. Tumahimik ang silid. Alam mo ba kung gaano ko pinaghirapan yung mga property na yan, ha? Patuloy ni Aling Delia. Asawa niya ako. Ako ang kasama niya sa lahat. Tapos isang araw, malalaman kong may parte siyang ibinigay sa'yo. Sa kasambahay pa. Masakit pa rin marinig ang salitang iyon. Hindi po akong nagdesisyon noon. Mahinaw na sagot ni Melissa. Si Mang Renato lang po. Kinamit ka niya para saktan ako. Mariing sabi ni Delia. Napatingin si Melissa sa mesa. Gusto niyang magalit. Gusto niyang ilabas ang lahat ng sigaw na kinikimkim niya sa banyo, sa kusina, at sa likod ng pintuan. Pero hindi iyon ang lumabas. Hindi ko po intensyon na saktan kayo. Sabi niya. At kung sa tingin niyo po, kukunin ko lang ito para gumanti. Hindi rin po. Nagkibit balikat si Aling Delia. Ano ang gagawin mo dyan? Ibebenta mo? Magyayabang ka sa probinsya nyo? Doon siya tumingin ng diretso sa mata nito. Gagamitin ko po para mag-aral at para ipagamot po ang lola ko. Walang yabang. Walang galit. Simple lang. Sandaling natahimik si Aling Delia. Parang hindi nito inaasahan ang sagot ng dalaga. Pwede mo pa itong tanggihan, sabi ng abogado sa gitna nila. Kung ayaw mo ng gulo. At pwede. Pwede niyang iwan ang lahat at magsimula ulit sa wala. Mas simple. Mas tahimik. Pero naalala niya ang nanay niya. Ang kwento ng pagtulong nito kay Mang Renato noong panahong walang-wala ito. At naalala rin niya ang sinabi ng abogado ni Mang Renato patungkol sa pakikipag-usap sa kanya ngayon ni Aling Delia. Naalala rin niya ang mga sigaw na tiniis niya, ang pamamahiya at ang gabing pinalayas siya ng walang ebidensya. Kung tatanggihan niya ito, hindi yun kababaang loob. Pagtakas iyon. Hindi ko po tatanggihan. Malinaw niyang sabi. At hindi ko po ibabalik ang ibinigay sa akin. Napakurap si Aling Delia. Pero hindi rin po ako titira sa paupahan. Kayo pa rin po ang mamamahala kung gusto ninyo. Ang kailangan ko lang po ay kita para makapag-aral. Transparent po ang lahat. Legal. Hindi yun inaasahan ni Aling Delia. Hindi siya naghihiganti. Hindi siya nananampal ng salita. Mas mabigat pa yon. Sa unang pagkakataon, walang masabi ang matanda. Habang papalabas si Melissa ng opisina, naramdaman niyang mas tuwid ang likod niya. Hindi dahil may paupahan siya, kung hindi dahil pinili niyang harapin ang taong nang api sa kanya, nang walang sigaw. At sa tahimik na paraang iyon, nagsimula ang totoong pag-angat niya. Hindi naging madali ang lahat kahit may paupahan na nakapangalan kay Melissa. Ang 4 na pinto sa Novaliches ay luma na. Tumutulo ang tubig sa bubong kapag malakas ang ulan. Madalas may problema sa tubo ng tubig. May isang tenant na laging delayed magbayad. Hindi ito instant na biyaya. Isa itong responsibilidad. Tuwing Sabado, bumabiyahe siya roon para personal na tingnan ang kalagayan ng mga umuupa. Nakatsinelas lang. May dalang maliit na notebook kung saan nakasulat ang mga bayarin at gastusin.
Hindi niya sinabi sa mga tenant ang buong kwento. Para sa kanila, isa lamang siyang batang may-ari na tahimik at maayos kausap. Ginamit niya ang unang 3 buwang kita para ipaayos ang bubong. Ang sumunod, para sa gamot ng lola niya. At nang medyo naging stable ang daloy ng renta, doon siya nag-enroll sa isang state university sa Maynila. Kursong social work. Hindi niya pinili ang kursong malaki ang sweldo. Pinili niya ang kursong malapit sa puso niya. Sa unang araw niya sa universidad, halos hindi siya makapaniwala na estudyante na ulit siya. May dala siyang lumang backpack. Ang iba, may bagong laptop at mamahaling gamit, pero hindi siya naiilang. Sanay siya sa mas mahirap. Sa umaga, pumapasok siya sa klase. Sa hapon naman, dumidiretso siya sa paupahan kung may kailangang ayusin. Sa gabi, nag-aaral siya sa boarding house na inuupahan niya malapit sa eskwelahan. Hindi siya tumigil magtipid. Hindi siya bumili ng luho. Isang gabi, nakatanggap siya ng mensahe mula sa abogado. Melissa, unti-unti nang gumagaling si Mang Renato. Nagtanong siya patungkol sa'yo. Hindi niya alam kung dapat pa siyang bumisita. Pagkalipas ng ilang linggo, naglakas loob siya. Sa ospital, payat at mahina pa rin ang matanda, pero gising na ito. Nang makita siya, bahagyang gumalaw ang kamay nito. Melissa, mahina ngunit malinaw. Lumapit siya. Salamat po, sabi niya. Hindi pa tungkol sa paupahan, kung hindi sa katotohanan. Mahinang ngumiti ang matanda. May luhang tumulo sa gilid ng mga mata nito. Sa labas ng kwarto, nakatayo si Aling Delia. Tahimik, walang sigaw, walang matalim na tingin. Hindi sila nag-usap ng mahaba. Isang maikling tango lamang ang palitan nila. Sapat na ang bagay na yon. Lumipas ang mga taon na hindi niya namalayang mabilis pala ang panahon kapag puno ng layunin ang bawat araw. Hindi naging perpekto ang buhay niya. May mga semestreng halos hindi sapat ang kanyang pera. May mga tenant na umalis nang hindi pa nagbabayad. May mga gabing umiiyak siya sa pagod. Pero wala nang sigaw sa likod ng pintuan. Wala nang nagdidikta ng halaga niya. Sa ika-4 na taon niya sa kolehiyo, habang suot ang simpleng toga sa graduation hall, naalala niya ang unang araw niya sa bahay ni Delia. Ang basang sahig ng CR, ang hapdi ng guwantes, at ang paratang. Kung hindi siya pinalayas noon, baka nanatili siyang tahimik sa sulok. Minsan, ang pagkawala ng trabaho ang siyang nagtutulak sa iyo para harapin ang tunay mong lugar. Hindi siya naging mayaman. Hindi siya naging sikat. Pero natutunan niyang tumayo ng hindi nakayuko. At sa bawat hakbang niya papalabas ng entablado noong araw ng kanyang pagtatapos, alam niyang ang pag-angat niya ay hindi dahil sa mana, kung hindi dahil pinili niyang huwag manatili sa lugar kung saan siya minamaliit. 5 taon pa ang lumipas. Hindi na lamang maliit ang paupahan niya sa Novaliches. Napagawa na ang bubong, maayos na ang tubo, at may ilaw na hindi kumukurap-kurap tuwing gabi. Hindi ito naging apartment complex na enggrande, pero naging maayos, may sistema, at ganon din sa Melissa. Isa na siyang lisensyadong social worker na naka-assign sa isang NGO sa Quezon City na tumutulong sa mga kasambahay at kabataang working student. Araw-araw, nakikinig siya sa mga kwento ng pang-aabuso, hindi pagpapasahod at pagmamaliit, mga kwentong minsan ay kahawig ng sarili niyang pinagdaanan. Hindi siya nagsasalita patungkol sa nakaraan niya, maliban kung kinakailangan. Mas pinili niya na lamang na makinig. Isang hapon, may dumating na referral case. Ma'am, may lumapit pong matandang babae. Gusto raw po kayong makausap. Paglabas niya sa maliit na receiving area, ay natigilan siya. Nakaupo roon si Aling Delia. Mas payat na ito. Mas simple ang damit.
Wala na ang matapang na tindig na nakasanayan niya. May hawak itong maliit na bag at nakayuko. Lumapit si Melissa. Magandang hapon po. Tumingala si Aling Delia. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Wala nang sigaw, wala nang galit. Meron ng hiya at merong pagod. Kailangan ko ng tulong. Diretsong sabi ni Aling Delia. Tahimik siyang umupo sa tapat nito. Nasa akin ngayon ang pamangkin ko. Kasambahay siya sa dati niyang amo. Minamaltrato. Hindi pinapasweldo. Natatakot magsumbong. Sandaling bumalik sa alaala ni Melissa ang lumang CR. Ang malamig na tiles at ang sigaw nitong si Aling Delia. Ang pagbubuhos ng laman ng bag niya sa mesa. Pero hindi siya nagsalita patungkol doon. Okay po. Pwede po natin siyang isama rito. May legal team po kami. At may temporary shelter po kami kung kinakailangan. May hinaong sagot ni Melissa. Napayuko si Aling Delia. Hindi ko akalaing dito kita lalapitan. Walang yabang sa mukha ni Melissa. Wala ring pagkiganti. Minsan po, kailangan lang talaga ng tulong. Simpleng sagot niya. Tahimik silang dalawa sandali. Pasensya ka na, iha. Mahina at halos pabulong ang sabi ni Aling Delia. Hindi yun dramatic. Hindi yun mahabang pag-amin. Pero sapat na. Tumango si Melissa. Matagal na po yun. At wala na po sa akin yun. Totoo yun. Hindi niya nabura ang nangyari. Hindi niya nakalimutan ng sakit. Pero hindi na yun ang sentro ng buhay niya. Pagkatapos ng usapan, siya mismo ang naghatid palabas kay Aling Delia. Sa pintuan ng opisina, sandali siyang huminto. Noong 19 na taong gulang pa lamang siya, may isang pintuang lagi siyang nakalod sa likod nito. Tahimik na naglilinis. Tahimik na tinatanggap ang mga sigaw. Ngayon, nakatayo siya sa kabilang panig ng ibang pinto. Hindi bilang utusan, kung hindi bilang taong may kakayahang tumulong. Hindi siya yumaman ng sobra. Hindi siya naging sikat. Pero may boses na siya ngayon. At sa bawat kabataang babaeng pumapasok sa opisina nila na takot at nahihiya, nakikita niya ang dating sarili. At sinisigurado niyang hindi na nila kailangang maranasan ng parehong katahimikan. Sa likod ng pintong minsang naging simbolo ng kahihiyan, may liwanag palang naghihintay. At sa wakas, hindi na siya ang nasa sahig, sapagkat nakatayo na siya. At mayroong maginhawang buhay, habang nakakatulong pa sa iba. Masaya at kontento na si Melissa, sapagkat natupad na niya ang kanyang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Bagaman mahina at may sakit pa rin ang kanyang lola, masaya naman siya sapagkat kahit papaano ay nabibigay niya ang pangangailangan nito. Hindi na katulad ng dati na kapos at hirap na hirap sa buhay. Malaki naman ang pasasalamat niya sa kanyang ina. Bagaman wala na ito, nag-iwan naman ito ng legacy na talaga namang habang buhay niyang ipagmamalaki. Dahil sa kabutihang ginawa ng kanyang ina noon, siya tuloy ang nakaranas ng gantimpalang dapat ito ang nakatanggap. Isang gantimpala na hindi niya makakalimutan habang siya ay nabubuhay. Kung minsan, may mga sitwasyon tayo sa ating mga buhay na hindi natin gustong maranasan, pero kailangan nating pagdaanan. Lagi lamang tayong magtiwala na may ginagawa ang ating Diyos na lingid sa ating nalalaman. Hindi para tayo ipabagsakin, kung hindi para tayo mas maging matibay at mas maging handa sa pagpapalang darating sa ating buhay nang hindi natin inaasahan. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinupulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko
kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.